Naku naman, Pangulong Marcos Jr., bumaba ka na sa pwesto dahil ano na naman itong anomalya, no, na natuklasan ni Senator JB Ejercito. Ayan, ayon po kay Senator JB Ejercito, mga kaibigan, ang anomalyang ito ay mas malala pa, no, sa issue na talaga namang binabantayan natin. Okay, ang issue po sa DPWH. Ito po yung flood control project anomalies. Ayan. So, ayon po kay JB Ejercito, mas malaki po ang problema sa BIR, Bureau of Internal Revenue, dahil ang nakokolekta ng BIR mula sa mga taxpayers, no? Mula sa mga negosyo sa Pilipinas, ang napupunta lamang daw sa kaban ng bayan ay 30%. Samantalang ang 70% ay napupunta sa bulsa ng mga opisyal ng BIR. Ayan. So hindi natin alam kung ito ba ay paglilihis sa issue ng flood control na kung saan ay may direct connection sa Office of the President. Sa bagay, ganoon din naman po ang BIR. Meron din po itong direct connection sa Office of the President. Bakit? This government agency are part of the executive branch of the government. Isa itong patunay na hindi po kayang pamunuan ni Pangulong Marcos Jr. ang ating bansa, sapagkat ang pinakamalalaking opisina po ng pamahalaan na dapat ay nabibigyan po ng pansin at natututukan ng Pangulo ay tila napapabayaan na po niya. Wala po siyang kaalam-alam sa mga nangyayari sa ehekutibo, no? BIR, wala po siyang alam. DPWH, wala po siyang alam. Department of Education, wala po siyang alam. Wala na po talaga siyang kaalam-alam dahil siguro ay bangag na at pinaiikot na lamang siya ng kanyang mga cabinet officials and secretaries. Kaya naman, ang sigaw natin dito ay bumaba na sa pwesto. Ngayon mga kaibigan, nais ko lamang ipunto dito na huwag nating kalilimutan ang flood control project anomalies na ito, sapagkat ito po ay mayroong direct connection sa Office of the President. Gaya nga po ng ipinaliwanag na po, no, ng maraming mga abogado, ang pagpirma po sa national budget ay isa sa mga palatandaan, isa sa mga kumbaga masasabi nating pagkakamali ng Pangulo. Ang kanyang pirma ay nangangahulugan ng pagkonsinti sa napakalaking korupsyon. Ayan. So yun lamang po yun. Ang kanyang pirma ay pagkonsinti sa isang korupsyon. Sinabi na nga po niya noong State of the Nation Address noong 2025, no? Binasa daw niya ang mga dokumento. Binasa niya ang General Appropriations Bill bago niya ito pinirmahan. Inisa-isa daw niya ang 4,096 pages of the document. Pero bakit ganito ang nangyari? Ibig sabihin, anong klaseng pagbabasa ang kanyang ginawa sa 4,096 pages na yan? Ibig sabihin, mga kaibigan, binasa nga niya, pero hindi niya binura, hindi niya binito, hindi niya tinanggal ang mga insertions sa budget na yan. Bagkus, ito ay kanyang kinonsinti dahil pinirmahan po niya. Ganon din naman po sa letter of authority ng BIR. Okay, so ang letter of authority, mga kaibigan, ay nagbibigay ng karapatan ng mandato sa mga BIR representatives na bulat-latin ang financial records, accounts ng mga kumpanya, pati ng mga maliliit na negosyante. Ayan na nga yung sinasabi ko, yung pinakamaliliit na negosyante nilalagyan ng tax kung ano-ano. Ayan, so nagbabayad po tayo ng mga buwis po natin sa ating maliliit na negosyo kung inyong matatandaan. Pati mga social account natin ay pinagtangkaan pang lagyan ng tax. 'Di ba mga kaibigan?
Pinagtangkaan pang lagyan ng tax. De punggal talaga yung mga yan. Ngayon, nakakolekta po sila ng malaki-laking halaga. Okay? So, tandaan po ninyo, merong tinanggal na opisyal ng BIR. Pero sa pagkatanggal niya, ang sabi ay nakuha, kumbaga, na-meet po yung na-meet po yung quota. Na-meet po yung quota ng BIR. Ibig sabihin, kung ang total collectibles na kailangang gawin ng BIR ay let's say 4 billion for particular year. Ayan. No, nangyari po yun. Nakakolekta po talaga daw. At talaga namang na-meet po yung requirements na yon. Pero, ang sinasabi po ni Senator JB Ejercito, ang mga nakolektang pera mula sa negosyante, mula sa mga businesses, mula sa mga taxpayers, 30% lamang ang napupunta sa gobyerno. 70% nito ay nabubulsa na. 'Di ba, mga kaibigan? So, obvious na obvious po yan. Hindi po kayang pamunuan ni Marcos Jr. ang ating bansa. Wala po siyang alam sa mga nangyayari. Okay? Kaya naman, kahit anong gawin po niyang palusot, ay hindi po maaaring malusutan ang anomalya sa flood control projects. Gaya nga po ng aking nabanggit, ang Pangulo ang pinakang responsable sa lahat ng ito. Okay? Naipaliwanag na rin po natin. Naipaliwanag na rin po ng iba pang mga luminaries sa batas. Ang insertion na binabanggit ni Zaldico ay tumutugma sa pahayag ni Orly Gutesa. Yan po ay kinumpirma mismo ni Toby Tiangco, ang campaign manager ni Pangulong Marcos Jr. Pakinggan ninyo, read between the lines. No? Read between the lines. Ang sinasabi po ni Toby Tiangco doon sa kanyang interview, pansinin ninyo, sabi po niya, yung pahayag ni Zaldico na nag-deliver siya ng mali-maleta sa Nara, yan, ganyan-ganyan, no? May mga address, may mga lugar, ay tumutugma doon sa pahayag ni Gutesa. Sabi niyang ganun. Meron pang isa doon sa Aguado. Di ba? Meron pang isa sa Aguado. Tumutugma din ito sa sinasabi ni Zaldico. Kaya, totoo po na may kinalaman ang Pangulo. Pero paano nililigtas ni Toby Tiangco ang Pangulo? Sabi niya yung Aguado, ay malapit lang sa Malacanang pero hindi ito sa Malacanang. Hindi ito sakop ng Malacanang. Malamang kung magnanakaw ka, pupuntahan mo ba naman yung eksaktong lugar? 'Di ba? Hindi. Kung magpapalusot ka ng kontrabando, doon mo ba mismo ipadadala sa mismong pintuan ng Malacanang? Syunga ka rin, ano? Hindi mo pwedeng ganun yun. Doon sa malapit, doon kayo magbibigayan, doon kayo magbabayaran. At ganun yung tinutukoy dito ni Zaldico at ni Orly Gutesa. It doesn't necessarily na ang maleta ay i-deliver sa harap mismo, sa gate mismo ng Malacanang. Kaya nga meron tinatawag na Aguado, which is nearest sa Malacanang. Ngayon, dahil nga magkasabwat si Marcos Jr., ang Pangulo, at si Martin Romualdez, yung Aguado ay lugar kung saan nandoon din ang bahay ni Martin Romualdez. Di ba? So, para hindi halata ang Pangulo, papadaanin niya kay Martin Romualdez. Malapit kay Martin Romualdez. Bakit? Dahil si Martin Romualdez ang caretaker ng kanyang pagnanakaw. Kaya nga hanggang sa ngayon ay hindi nila madiin-diin at hindi mapakulong-kulong ni Marcos Jr. si Martin Romualdez.
Kung inyong matatandaan, bago pa po mag-umpisa at uminit ang issue tungkol sa flood control, sinabi na po ni Marcos Jr., huwag magpadala kaagad sa espekulasyon, mga balita, mga ganyan nang walang matibay na ebidensya. Ibig sabihin, inililigtas niya dito pa lamang sa part na ito, inililigtas na niya si Martin Romualdez. No? Inililigtas na niya si Martin Romualdez sa part na ito. Ngayon, dahil ang tao ay galit na hanggang sa ngayon ay ilang araw, ilang buwan na, wala pa ring nakukulong. Sino yung mga nakulong? Mga hindi kilala. Okay? Ngayon, itong nakaraan, sabi ng ICI, nag-file na ng formal na reklamo. Pero hinihintay yung reklamo kay Martin Romualdez, wala pa rin. Sa kabila ng sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. na wala siyang sisinuhin. Kahit ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez, sinabi niya yan sa kanyang pahayag. Pero bakit hanggang sa ngayon ay hindi po nakakasuhan si Martin Romualdez? Yan ay malaking katanungan. Ngayon, kung makukulong at kung talagang gigisahin ng husto si Martin Romualdez, malamang sa malamang lalabas at ilalabas niya na ang nasa likod ng anomalyang ito ay walang iba kundi ang kanyang pinsan na si Pangulong Marcos Jr. Ganun lamang po kadali yun. Sa mga anti-Duterte, mga kaibigan, sa mga dilawan o pinklawan, sa mga anomalyang nakikita natin, napapanood natin at talaga namang naobserbahan natin, wala pong kinalaman ang Vice Presidente dito. Kaya, paano ninyo nasasabi na kailangan mag-resign si VP Sara kasama ang Pangulo? That is an idiot argument. No? Hindi kinakailangang mag-resign ng Vice Presidente sapagkat wala po siyang kinalaman. Pinagre-resign ninyo ang Vice Presidente sapagkat kapag nag-resign po ang Pangulo, automatic ang magiging Pangulo ng Pilipinas ay walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. At yan po ay hindi namin ginusto, kaming mga DDS, hindi po namin gusto. Yan po ay nakatadhana at nakasulat sa ating konstitusyon. Sinasabi sa ating konstitusyon, kapag ang Pangulo ay bumaba sa pwesto na wala sa kanyang posisyon bilang presidente, by impeachment man, by people power o pagkakasakit, gaya na nga po ng sinasabi ni Senator Amy Marcos, na bangag na ang kanyang kapatid, wala na ito sa maayos na pag-iisip, kinakailangan ng magpadoktor at iligtas ang sarili. Dahil sabi ni Amy Marcos, kakayanin niya pa ang ibang bagay. Pero ang magkasakit, mawala ang kanyang kapatid, malulong sa droga, yun ay hindi na niya kaya. Ibig sabihin, napakalala na ng pag-iisip ni Marcos. Bangag na ang kanyang utak. So, kapag bumaba si Marcos dahil sa ganyang dahilan, automatically sinasabi sa ating konstitusyon, ang Vice Presidente ang susunod na magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ngayon, kung ayaw ninyo sa Vice Presidente, meron pa namang 2028 election. Huwag ninyong iboto. Ganun lamang po kadali yun. Anyway, itutuloy na lamang niya ang presidency, no? President by succession lamang ang mangyayari. Kung ayaw ninyo sa kanyang panunungkulan sa loob ng natitirang 3 taon, mga kaibigan, huwag ninyong iboto si Vice President Sara Duterte. Iboto ninyo yung iba. O kaya naman, tumakbo kayo at doon ninyo kalabanin yung tao. Pero yun na nga, mga kaibigan. Sinasabi dito ng iba, ang kanilang naratibo, kung hindi kay Marcos Jr., hindi mabubulgar ang katiwaliang ito sa DPWH. Talaga ba? Sapagkat noong 2024 State of the Nation Address, proud na proud pa nga ang Pangulo na mayroong natapos na flood control projects. 5,500 flood control projects are finished. So ibig sabihin, confident ang Pangulo na walang anomalya, walang problema. Sapagkat 5,500 ngayon natapos na flood control projects Tapos at the end of the day, magkakaroon ng ganitong problema. So ibig sabihin, hindi siya ang nagbulgar. Ibig sabihin lamang nito, ang kanyang ginagawa ay paghuhugas kamay, pero kahit na
hinuhugasan niya ang kanyang kamay, ang gamit pa rin niyang panghugas ay mga tubig sa imburnal. Kaya mabaho pa rin po at madumi yung kanyang mga kamay. Kaya hanggang ngayon ay hindi niya malinis-linis ang issue sa flood control. Sapagkat ang pinakang mastermind sa lahat ng ito ay walang iba kundi ang sarili niya. Okay? Huwag kayong iiyak, mga anti-Duterte. Huwag kayong iiyak, mga dilawan o pinklawan. Sundin lamang po natin ang konstitusyon. Okay? At hindi kayo maliligaw ng landas. Kung mahal kayo ng taong bayan at pinipili kayo ng taong bayan, hintayin po ninyo ang 2028. Hintayin ninyo ang 2028, doon ninyo iboto ang Pangulo na nais ninyo. Kung ayaw ninyo kay BP Sara, patakbuhin ninyo yung inyong manok. O, si Leni Robredo, si Nicolas Torre III, si Risa Hontiveros, Laila de Lima, iboto ninyo yung mga yan. Pero nakasisiguro ako, mandaya man kayo sa 2028 election, it will be a landslide again. It will be a landslide again. Still, Duterte. Ngayon, kung sinasabi ninyo na kaya pinipili ang mga Duterte dahil hawak nila ang Davao City, ano yun? Hindi po tanga ang taong bayan. Kung ayaw nila sa isang tao, galit sila kay Duterte, hindi mananalo ang mga Duterte sa Davao City. Hindi. Simple lang, di ba natanong na yan? Simple lang yan. So, yun lamang at maraming salamat.